Ano po ba ang itutugon natin kung tayo naman ang tatanungin ni Jesus? Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday ng ika-33 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. At siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinasaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang makakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang ibig mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di, nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ano ang nais nating sabihin kay Jesus kung itatanong niya sa atin ang katanungang ito? Ano ang magiging sagot mo? Sinabi ng bulag na pulubi sa mabuting balita, Panginoon, pakiusap, nais ko pong makakita muli. Ang pulubi ay bulag sa physical, ngunit hindi sa spiritual. Nakita niya sa kanyang buhay ang kanyang pangangailangan kay Jesus. Nakita niya kay Jesus ang tanging tagapagligtas, ang tanging pag-asa sa kanyang buhay. Nang siya'y sumigaw na Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin, kinilala niya si Jesus bilang ipinangakong Mesiyas, ang anointed na magdadala ng kaligtasan sa mga tao. Tinanggap niya na kailangan niya ang kaligtasan at ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Jesus. Kaya ang bulag na pulubi ay may spiritual na paningin. Nakita niya si Jesus bilang tagapagligtas. Nagkakaroon siya ng pananampalataya kay Jesus. Tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon, samantalang ang mga Hudyo na may kakayahang makakita sa physical ay bulag sa spiritual. Hindi nila kinilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Patuloy nilang tinanggihan ang kanyang mga aral, patuloy nilang nilalabanan ang kanyang mga ginagawa. Bukas silang nakikipagtalo kay Jesus sa kanyang mga pamamaraan. Maari rin tayong maging bulag. Ang ating pagkabulag ay maaring maihambing sa mga taong nagagalit sa Kanya, sa mga taong nagsasabi sa Kanya na manahimik. Minsan tayo'y nananahimik kapag ang isang minamahal at malapit sa ating puso ay gumagawa ng mga bagay na salungat o labag sa moralidad at sa batas. Tayo'y bulag kapag sinusubukan nating patahimikin at siraan ang isang taong mas magaling, mas tinanggap, at mas mapagkatiwalaan kaysa atin. Kung hindi natin nakikita ang kabutihan ng ibang tao, bagkus palaging napapansin ang kanilang mga pagkakamali, tayo rin ay bulag sa spiritual. Kung hindi tayo naaantig sa mga taong humihingi sa atin ng kapatawaran, tayo rin ay spiritual na bulag. Ang bulag na pulubi sa mabuting balita ay hindi lamang nakatanggap ng kanyang paningin. Siya ay naging alagad ni Jesus. Natagpuan niya si Jesus at siya'y sumunod sa kanya. Ngayon, kung tatanungin din tayo ni Jesus, ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Sagutin natin siya na alisin at pagalingin ang ating spiritual na pagkabulag. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Manalangin tayo. Bilang mga sundalo ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas, kami po'y humaharap sa inyo sa aming panalangin na nagpapahayag ng aming mga limitasyon at humihiling ng inyong patnubay.
natatagpuan namin ang inspirasyon sa kwento ng bulag na pulubi mula sa mabuting balita. Katulad niya, kami po'y umaasa sa iyong awa at banal na pangangalaga sa aming paglilingkod upang protektahan at paglingkuran ang aming minamahal na bayan. Hinihiling po namin ang pagbabalik ng aming paningin, hindi lamang sa physical na kahulugan, kundi pati na rin sa spiritual at moral na kaalaman. Buksan po ang aming mga mata sa mga pangangailangan ng aming mga kapwang Pilipino upang mapaglingkuran namin sila ng may malasakit at magagawa ng mga desisyon na nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan. Tulungan po kami na makakita ng malalim at makapagpasya sa tama at mali na itinataguyod ang mga halaga ng katapatan, dangal, serbisyo at pagmamahal sa bayan. Bigyan po kami ng matatag na pananampalataya tulad ng bulag na pulubi na patuloy na nananalig kahit may pag-aalinlangan at paghihina ng loob. Palakasin po ang aming determinasyon na tuparin ang aming mga pangako at manatiling matatag sa harap ng kahirapan. Nananalangin po kami para sa inyong banal na interbensyon sa aming buhay at sa aming bansa na nagpapagaling sa mga sugat ng hidwaan at nagdadala ng pagkakaisa at pagkakasunduan sa gitna ng aming mga mamamayan. Nawa po kami bilang mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ay maging mga instrumento ng kapayapaan, katarungan at pag-asa na nagtataguyod ng aming mga tungkulin na may katapatan, dedikasyon at malasakit. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.